Anyway guys, this is Mitch the Venture and welcome to my channel. So, I came here in Hong Kong since 2015. So, it's been almost a decade na nandito ako sa Hong Kong. And these are the things na in my observation and also in my own experience. At hindi lang sa akin, kundi sa mga kapwa rin nating mga OFW, sa mga kaibigan, na ito yung mga bagay na very common talaga na nangyayari. At karamihan pa din ay hindi natututo. Stay tuned guys, dahil yung number 1 na problem, 1 and 2, ito yung pinaka-common na dahilan at kadalasan nangyayari kaya na-terminate ang ating mga kababayan. So, let's get started. So, we start from number 5. So, number 5, ito yung sinasabi ko na choose your friends. So, bakit ko nasasabi choose your friends? For example, you have 5 in group of friends at lahat ng friends mo na yon ay mahilig mag-party, mahilig mag-shopping, mahilig mag-gimmick or pumunta ng bar, mahilig kumain sa restaurant. So, ikaw na nag-iisa na hindi mahilig gumawa ng mga ganyang bagay na anong mangyayari? What do you think you will become in the future kapag palagi mo silang kasama itong mga group of friends na ito? So, they are saying na, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So, you get me guys. No, kung palagi nyo kasama yung ganung mga friendship, anong mangyayari sa'yo? Kung ang goal mo ay mag-save ng money, do you think you can save your money in that kind of group of friends? So, that's why I'm telling you, choose your friends wisely. Alright, next up guys, number 4. Stop sharing your personal matters to anyone. So guys, bakit ko nasabi ito? So kung masyado kang open sa lahat ng nakilala mo, sa lahat ng friends mo, yung ganitong mga problems mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa magulang mo. So do you think guys, everybody will like to listen it? Or everybody magsimpatya sa'yo? Or mag-agree sa'yo? There are some people na hindi mo alam na either natutuwa sila, bakit nangyari sa'yo ganyan, or are there yung iba, naawa sa'yo. Alam niyo guys, hindi natin kailangan i-share lahat ng problema natin sa ibang tao. Mas okay pa na i-keep natin, or sa sarili natin, or mag-share tayo doon sa isang tao na we can really trust. Okay? At isa pa ito guys, too much sharing to sa amo natin. Okay? Na masyado tayong close. So, ito guys, kwento ko lang saglit. Merong isa dito, helper sa Hong Kong. Masyado siyang open sa amo niya. Masyado siyang feeling close doon. Akala niya ay talagang mapagkatiwalaan niya, yung amo niya. Ito guys, pati yung love life niya, pati yung problema sa magulang niya, kung ano yung mga ginagawa ng pamilya niya, sinishare niya. Alam niyo kung ano nangyari guys? Yun pa ang naging dahilan para maging na ma-terminate siya. Dahil ginamit lahat ng amo niya, na reason yun, lahat ng nalalaman tungkol sa kanya, sa boyfriend niya, at sa paghiram niya ng pera. Yan, especially yan yung pera. So, lahat yun, akala niya tutulungan siya ng amo niya. Dahil nabaon siya doon sa utang niya sa bangko, at nalaman yun ng amo niya. So, yun, lahat ng yun ay ginamit na evidence ng amo niya para siya ma-terminate at walang makuhang LS. So guys, ayun, so very careful to share your personal matters. Okay? Hindi mo alam yung kaibigan mo na yun pala ay may hidden na sa'yo, galit. Oh, so ngayon narinig niya yung story na ganyan galing sa'yo about your personal matters, pwede niyang gamitin against you. So, you have to be very careful to share your personal matters. Alright, guys? So, guys, number 3. So, avoid gossip. So, ito naman ang nasasabi kong avoid gossip. Bakit? So, ganito yung guys. So, halimbawa, sa isang building. Alright, guys? So, marami tayong mga kakilala, mga kapwa nating OFW, hindi lang tayong mga Pinoy. Iba-ibang lahi, no? May Indonesian. So guys, dito sa building natin, hindi natin alam na may mga group chat yan, yung mga amo. At magkakakilala yan sila. Alright? Tayo din na mga
kapwa natin. Minsan meron din tayong mga group chat. So, guys, kapag nagkikita-kita tayo, di ba, madalas nagkukwentuhan tayo, ganito, ganyan, tungkol sa mga amo natin, or sa mga kaibigan natin, ganito, ganyan. So, meron pangyayari yan, kadalasan. So, meron akong kakilala. So, ito siya, nag-share siya, nagkwento siya doon sa kakilala niya, sa isang building. Kinuwento niya yung tungkol sa mga amo niya. Ganito. Ang kwento niya is not really good about sa amo niya. So ngayon, itong friends naman, itong kakilala niya, kinuwento din naman ngayon doon sa amo niya. O ganito ang sabi ganito sabi ng kaibigan ko, ito daw si amo niya, ganito daw si amo niya, ganyan. So ngayon, itong amo naman nitong isa, magkakausap pala yan sila doon sa GC. So ngayon, nireport niya yun ng amo ng isa doon sa amo niya, na ganito yung pinagsasabi ng kanyang helper. So anong nangyari? Kinonfront siya. O, bakit sinasabi mo ngayon? Kinukwento mo ako doon. Ganito, ganyan. So, ang nangyari ay, sinabihan siya, kinabukasan is, magligpit ka na. So, ito, guys, very common na nangyayari kadalasan dito sa ating mga kapwa nating mga domestic helper. Dapat maingat po tayo mag-share or magkwento ng mga kung anong bagay na alam natin ikakapahamak natin. So, be very careful. Avoid talking about sa mga amo natin, sa mga kapwa rin natin, mga helper. Kasi, hindi natin alam yung mga pangyayari sa mga sumunod na araw. Alright, guys? So, avoid gossip. O kahit sa mga friends natin, magkwento to against doon sa isang kaibigan natin at ikwento doon sa isang kaibigan. So, pwedeng mag-away-away. Alam naman natin yan. At yun ang mag-create ng gulo. Alright? Nasa ibang bansa tayo at wala tayo sa Pilipinas. Kapag gumawa ka ng kalokohan dito, kulong. Terminate. Uwi ng Pilipinas ng luhaan. Alright? This is the most common, no? Sa ating mga OFW na nandito sa abroad. So, ano yon? Don't borrow money for material things. Okay. So, karamihan sa atin dito, guys, ayan, pwede naman tayo mangutang. Pero dapat may purpose siya. Hindi para sa mga gadget. Hindi para ipagmayabang sa iba na may ganito kang mga bagay, no? Bumili ka ng ganito para i-post sa social media na mayroon akong ganito, no? Dapat kapag mangutang tayo, guys, not beyond our salary. Okay? So, karamihan dito, yan. Alam naman nila na ito lang yung sahod at ito yung mga expenses na kailangan nilang bayaran at ipadala sa Pilipinas, so, education or whatever is that reason, ay sobra-sobra kapag nangutang sa bangko. So, kadalasan lubog. Ngayon, tolero na pagdating ng bayaran. So, wag nating gayahin ito, guys. Yung iba, umuutang para bumili ng bagong cellphone, iPhone, bumili ng camera, bumili ng mag-shopping. Nakakala mo na millionaire. Ayan, tapos i-post sa social media. Yung pala ay isang kadamakmak na utang. Halos maapawan na ng utang. Yun ang kadalasang mali talaga, guys, no? Dapat maging wise tayo. Kaya wag natin gayahin yan, guys. Kapag kayo ay baguhan dito sa Hong Kong, very wise kayo. Dapat mag-spend ng inyong money. So, marami dyan. May iba nga, may nagpapakamatay dahil sa sobrang laki na ng utang at hindi na alam kung saan kung paano bayaran. Yung iba naman, mahilig alam yung libre? Mahilig maglibre. Oh, libre kita, libre kita. Alam nyo yun? Ay, guys, hindi natin pinupulot yung pera. Okay? Hindi tayo namumulot ng pera. Okay? Tandaan nyo yan. Sang kadamakmak araw-araw na kuskus yan sa inodoro. Plancha, magkuskus ng sahig, ay, Diyos mio, marimar. Kulang na lang dugo lumabas sa katawan natin. Kaya wag tayong
payabang-yabang na, oh, ako na yung bahala dyan, ako na maglibre, kain tayo sa restaurant, ganyan, guys. Pahalaga natin bawat sentimo kasi ang ating puhunan ay ang katawan natin, no? Hindi tayo bumabata. Tumatanda tayo at tumutubo na rin yung mga sakit-sakit sa katawan. Alright, guys? Okay? Be wise to spend your money. Okay? Ito na, number 1, guys. Ito talaga ang number 1 na laging dahilan kaya natiterminate ang ating mga kapwa OFW ko sa Hong Kong. Lalo na kayong mga baguhan, be very careful. So, ito yung never let anyone to use your documents na para mangutang. Alright, guys? So, maramihan dito. Okay, masyado kang too much care. Ang ibig ko sabihin, parang masyado kang maawain. Ayan. Huwag mo lang dalhin dito yung pagiging masyadong mong maawain, masyadong mong care sa ibang tao. Kahit kamag-anak mo yan, kahit best friend mo yan. Alright, guys? Kasi hindi mo masasabi kung anong pwedeng mangyari the next day. So, ito yung karamihan ng dahilan kaya maraming nate-terminate. Ginamit ang kanilang documents para mangutang or isanla sa ibang tao para makapangutang. Guys, ito talaga. So, ayun, may kakilala ko dito, guys. Ayan. Nangutang siya ng only 4K, 4,000 Hong Kong dollar. Gamit yung documents ng kaibigan niya. So, ngayon, anong nangyari? Dahil sa name iyon ng kaibigan niya, ang nangyari niya, nag-run away siya. Okay? At hindi alam nung taong hiniraman niya ng documents kung saan siya hagilapin. So, ngayon, ang nagbabayad, yung taong ginamit yung pangalan niya. So, nagbabayad siya. Magkano ang interest, guys, ng sinisingil? Napakalaki. Kung sisingilin ka ng 10% sa 1,000 dito sa Hong Kong dollar, isipin mo yan, 100 HKD ang tubo by monthly. O, depende pa yan. Yung iba madugas. Sobrang maningil. Diba? So, halos hulugan niya yung 4K. Umabot na ng 10,000 Hong Kong dollar yung binayad ng taong hinirama ng documents. Tapos yung taong kumuha ng pera, ayun, wala na. Diba? Ang saklap, ang sakit. Tapos nalaman pa ng amo, nung panahon na i-renew na siya, wala yung documents niya. Sinabi niya na ginamit yung papers niya ng kakilaya ng friends niya para umutang. Anong mangyari? Ay! Anong sabi ng amo? Buti kung mabait lang yung amo. Paano kung isang, dragon? Oh, di na-terminate siya. Bakit mo pinahiram? Trouble yan. Oh, hindi siya naintindihan. So, tanggal siya. Terminate siya. Uwi ka ngayon ng Pilipinas. Sino ang kawawa? Ikaw na nagpahiram ng documents mo. Kaya laging mag-ingat. At huwag itong gayahin. Alright? Mag-ingat lagi tayo lahat, guys. Okay? Pangalagaan natin ang ating pangalan. Reputasyon. Habang nagtatrabaho dito. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na alam naman natin na pwede natin ikapapahamak. So, yun guys. Naway may napulot kayo dito sa video na ito. And kung nagustuhan nyo naman, bigyan nyo naman ng isang like at pakishare na rin sa inyong mga friendship. Alright guys, thank you so much and see you again next time. Bye-bye.